day mga kaibigan, welcome back sa ating channel. I-review natin or tignan natin kung ano ang bago dito sa 2025 Toyota GL Grandia automatic transmission. Ang color options natin sa GL Grandia mga kaibigan ay itong Attitude Black Mica, Silver Metallic at yung White Pearl Toning. Okay, tignan natin kung ano ang upgrade o bago dito sa 2025 GL Grandia. Sa body ay walang pagkakaiba, pareho sa 2024 model. Sa harap ay meron pa rin yung chrome design niya sa bumper, which is magandang tignan. At ang headlight niya ay halogen type pa rin, at ang turn signal niya ay bulb type. Okay, so yung DRL niya ay LED at yung fog light ay halogen type. So meron pa rin yung sensors niya or 2-eye sensors niya sa harap na maganda, kailangan sa ganitong sasakyan, malapad. At ang kanyang side mirror ay color paint or body paint, kung anong kulay ng body ay yun din sa kanya. Pati yung door handles niya ay pareho sa kulay ng body. Sa tail light niya ay pareho pa rin, yung elongated na ilaw pero puro bulb type. Sabagay kahit bulb type ay malinaw at kitang-kita pa rin sa gabi. Tapos meron pa rin yung 4-eye sensors niya na dating meron sa kanya sa stock, at meron na rin siyang back camera na stock sa GL Grandia. Yung 2023 model ay walang back camera yan. So yung design pa rin ng wheels ay parehong-pareho. Yung mags niya size 16 na polish, at ang suspension niya ay pareho pa rin sa 2024. Magandang suspension nito mga kaibigan, smooth ride. Bali ang bago dito ay yung brand ng gulong. Ngayon ay Yokohama na siya, at yung dati ay Bridgestone. So siguro mas maganda ang performance nitong Yokohama. Yung Bridgestone kasi is nagbo-blowout yun. Ayan, Yokohama yung brand na ng gulong niya, at ang size is 235/65 R16. Ang tatak niya ay Blue Earth van, yung model ng Yokohama na gulong niya. At ang brakes nito ay sa harap ay disc brake at sa likod ay drum brake. At ang spare tire niya ay full size, so maganda, naro-rotate mo siya. At ang suspension niya ay leaf spring pa rin na may monoshock. Kung konti ang karga ay matagtag, pero sa driver seat tsaka passenger seat ay hindi mo mararamdaman yung tagtag. Parang SUV lang yung sinasakyan mo. Sa door panel niya ay pareho pa rin, two-tone. Merong beige or dirty white, tapos gray, dark gray. One touch up and down yung kanyang power windows, at meron din siyang control or adjustment sa side mirror. Banda dito sa stepboard ng driver side ang battery, at ang driver seat is 6-way manual adjust. Front and back dito, at up down, tapos yung reclining. Ito naman yung bukasan ng fuel compartment tsaka yung sa hood. At ang upuan nito, ang seat material niya ay combination of cloth and urethane. Bali itong center console niya or center glove box niya ay napakaganda. Ito yung gustong-gusto kong feature ng isang GL Grandia. Very accessible at spacious, at marami kang mailalagay. Ang shift knob niya ay dash mounted, at 6-speed
automatic transmission. Meron din siyang sequential type or meron siyang manual na plus minus. Rotary type ang switch ng kanyang air conditioning. Meron sa switch sa harap at meron din switch sa air conditioning sa likod. At ang kanyang brake lever ay yung pull lever pa rin. Pero para sa akin, mas maganda pa rin ang pull lever. Meron siyang 12 volt tsaka yung charging port ng USB dito na kapag hindi mo mapansin ay hindi mo siya mahalata na meron. At meron din siyang 12 volt socket dito sa bandang dashboard para sa passenger. Okay. So ang steering wheel niya ay pareho pa rin, urethane, pero may mga control buttons na siya. Ang magandang feature pa dito ay yung cruise control buttons niya ay nasa steering wheel. Hindi kagaya sa Hilux tsaka sa Fortuner na nasa ilalim ng steering. Okay, yung meter cluster niya ay analog type. Pero maganda na rin yan. At yung sun visors niya ay walang ilaw tsaka walang mirror. Meron pa rin yung magandang lagayan natin ng sunshades or salamin, and LED ang kanyang map light or doom light. Manual day and night ang kanyang rear view mirror na mas prefer ko kaysa dun sa auto dimming. Sa experience ko sa GL Grandia ay napakaganda ng orientation ng kanyang driver sight or driver position. Mataas ang eyesight niya, hindi ka nasisilaw sa gabi, at very clear and wide ang kanyang vision. Kaso lang yung windshield niya ay prone sa talsik ng bato, na cause ng crack or basag na windshield. Ang dashboard niya ay parehong-pareho sa design ng previous model. Meron siyang glove box na may lock, at yung passenger seat ay pareho pa rin. Ang seat material niya ay fabric at urethane combination. Tapos manual adjust. Yung color combination ng door panel ay maganda para sa akin. Ito naman yung bukasan ng sliding door niya papasok sa main cabin. At meron siyang illumination dito sa may stepboard. Ayan. Tapos may compartment siya na lagayan ng kanyang tools at jack. So ang orientation ng upuan nitong GL Grandia ay 3, 3 plus 4 sa likod. At may reclining siya, pero ganyan lang yung pag-recline niya, hindi gaano na-recline. At meron siyang charging port na USB type. Tapos ito yung entry niya sa likod. So maskip pero okay naman siya. Ang upuan niya sa second row ay 2 plus 1. Bali daanan or alley yung pagitan nila. At meron din siyang 2 slots ng USB charging port sa gilid. Meron din siyang net for the pocket at may kanya-kanyang cup holder per seat. Okay, yan. Dito naman papasok yung sa likod at 50-50 folding siya para kung maglagay ka ng mga bagahe ay maluwag. Yan yung seat material. Gray, dark gray sa likod niya at dark gray, beige white sa harap. Ito yung cover sa tapat ng gulong. Bali plastic ang material niya. So sa experience natin ay nababasag yan or basag yan pag naputukan ka ng gulong. Okay, tignan naman natin ang door panel niya sa likod. So malaki. May kabigatan siya pero kapag nasanay ka ay okay na rin. So yan, ganyan yung split or folding ng upuan sa last row niya. Kumbaga 50-50. Pwede mo pang i-fold yung isa kapag maglagay ka ng mga bagahe. Tapos meron siyang compartment or lagayan or slot ng mga tools. Yan ang design ng flooring niya. So carpet type siya. May free carpet yan. At ito yung cover ng gulong sa rear part.
Kumbaga carpet type siya pero malambot. Hindi kagaya nung sa commuter na hard material. Ito meron siyang hilaan or bukasan sa backdoor kung sakaling buksan mo siya sa loob. Okay, hopefully nagustuhan nyo itong simpleng walk around natin sa GL Grandia automatic transmission para makita natin ang update or upgrade. Maganda ring feature ng GL Grandia itong grab handles niya, itong sa upuan at dun sa may pintuan. Itong sliding door ng GL Grandia, malaki siya, malaki yung panel niya. Kaya dapat ingatan kasi kapag na-disalign ay maingay siya, umiikik siya pag tumatakbo. Ang antena pala niya ay pole type. So, yan ang itsura ng GL Grandia 2025 model. Bali, ang price ng 2025 model ay 2,386,000 pesos. So, meron siyang 100,000 plus na increase sa presyo at ang nabago lang sa kanya ay yung instrument panel niya, mas pinaganda, in-upgrade at may back camera, tapos yung gulong niya ay pinalitan ng Yokohama, yung dati ay Bridgestone, at syempre yung model year. At kilala naman natin ang Toyota, kapag nag-update ng model year ay may price increase talaga. Maraming salamat muli. At kung sakaling may mga pagkakamali tayo or pagkukulang tayo sa review natin ay i-comment nyo lang po at very willing tayo na i-correct siya. Maraming salamat, and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.